Binaliktad ni Putin ang sitwasyon matapos ang isang misteryosong pagkamatay at nagbanta ng paggamit ng sandatang nuklear habang pumapasok ang digmaan sa Ukraine sa mas maigting, mas mapanganib at mas mahirap kontroling yugto. Kasabay nito, ang Rusya ay dumaranas ng matinding presyon. Masasabi nating walang halong pagmamalabis, isang hindi pa nararanasang presyon mula sa mga elitista ng kanluran. Hindi nila kayang ipataw sa atin ang isang estratehikong pagkatalo. Hindi nila tayo matalo sa larangan ng labanan, sinusubukan nilang guluhin ang ating politikal na sitwasyon, maghasik ng alitan sa loob. Ngunit hindi rin sila nagtatagumpay. Sa Moscow, may mga malalakas na boses na pumipilit kay Vladimir Putin na itigil ang negosasyon sa Estados Unidos at mas matinding tumugon sa mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Rusya. Noong panahong yon, namatay si Sergey Ivanov, dating ministro ng depensa at dating pinuno ng administrasyong pampanguluhan na matagal ng kaalyado ni Putin mula KGB, sa edad na 73, ngunit hindi agad inilabas ng Kremlin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay ni Ivanov ay yumanig sa politika ng Rusya dahil minsan siyang itinuturing na posibleng kahalili ni Putin at dekada na ang karanasan sa likod ng kapangyarihan. Samantala, in-intercept ng Pransya ang oil tanker na Deliver malapit sa Sicilia na itinuturong bahagi ng Ghost Fleet na ginagamit ng Moscow para iwasan ang mga parusa at pundohan ang digmaan. Mukhang napipilitan ng Rusya mula sa loob, napapalibutan sa labas at tinutulak sa delikadong tugon. Ikwento ko lahat yan sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Lalong lumakas ang pressure kay Putin noong ika-26 ng Hunyo, 2026 nang ibinunyag ng Reuters na ang mga hardliner ng Rusya ay nananawagan ng direktang pag-eskala ng digmaan laban sa Ukraine. Hindi lang nila sinasabing ipagpatuloy ang pag-usad ng militar. May ilan na gustong itigil ang mga usapang pinangungunahan ng Estados Unidos, palakasin ang pag-atake sa sentro ng desisyon ng Ukraine at pag-isipang gamitin ng taktikal na sandatang nuklear. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng balita dahil muling inilalagay ang nuclear sa sentro ng digmaan. Si Konstantin Malofeev, isang nasyonalista at negosyante, ay hayagang nagtanong kung bakit hindi ginagamit ng Russia ang mga sandatang nuklear. Naayon sa kanya ay inipon talaga para sa ganitong uri ng sitwasyon. Hindi ito basta-bastang reklamo lang sa internet. Ito ay mensahe mula sa mga sektor na nais mas matinding tugon ng Kremlin pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine sa Russia. Pinalakas ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga target sa loob ng Russia at naapektuhan nito ang imahe ng kontrol na matagal nang sinusubukang ipakita ni Putin. Laging ipinapakita ng Moscow ang sarili nito bilang isang makapangyarihang bansa na hindi tinatablan, protektado, at kayang durugin ang paglaban ng Ukraine sa paglipas ng panahon. Pero ipinakita ng mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo ang ibang bagay. Diyan pumapasok ang banta ng nuclear bilang kasangkapan ng pananakot. Ginagamit niya ang takot bilang sandatang pampulitika dahil alam niyang ang salitang nuclear ay agad nagdudulot ng reaksyon sa mga kanluraning kabisera. At isa lang. Pero dahil dyan hinikayat ng gobyerno ang rehimen ng Kiev na pinili nila bilang pambasag sa laban kontra Rusya. Hindi nila iniintindi ang mga Ukrainyano, kaya pati ang rehimen ay umatras sa buong linya ng labanan at nagsimula silang gumamit ng lantad na terorismo. At ano pa ba ang tawag doon? Mga sinadyang atake sa mga sibilyan at sa mga target na sibilyan at lantad na pagre-recruit ng kriminal dito sa bansa para sa botahi at teroristang gawain. Lahat ay ginagawa ng kanluran pero mas pinipili pa ring baliwalain ito. Binabaliwal. Kasabay nito, ipinapataw nila sa atin ang mga bagong ilegal na sanksyon. Binibigyang diin ko. Muli kong binibigyang diin. Matatag na nilalabanan ng Rusya ang lahat ng pagtatangkang pigilan ang ating pag-unlad. May sapat tayong lakas, yaman at pampulitikang kagustuhan. Walang sinuman ang dapat magduda tungkol dito. Ang pagkamatay ni Sergey Ivanov ay nagdagdag pa ng bigat sa sitwasyong ito. Si Ivanov ay hindi basta karaniwang tauhan ng burokrasya ng Russia.
Siya ay ministro ng depensa mula 2000 2007 naging vice-punong ministro, pinuno ng administrasyon ng Kremlin at matagal ng pinagkakatiwalaan ni Putin. Isa rin siyang veterano ng KGB mula sa parehong mundo kung saan nagmula ang kasalukuyang leader ng Russia. Ayon sa Associated Press, inanunsyo ng Kremlin ang pagkamatay, ngunit hindi agad nagbigay ng sanhi. Nagbukas ang katahimikan ng pagdududa at debateng pampulitika. Ang Kremlin ay sarado, kontrolado at hindi malinaw. Kapag may isang taong dating malapit sa sentro ng kapangyarihan na biglang nawala sa eksena sa panahon ng nuclear na tensyon at pagkapagod ng militar, lumalakas ang tanong, ano ang nangyayari sa likod ng mga pintuan ng kapangyarihan sa Moscow? Si Ivanov ay may dalang mabigat na simbolo. Tinuring siyang posibleng kahalili ni Putin nang kinailangang iluklok si Dmitry Medvedev sa Kremlin noong 2008. Noong 2016, inilagay si Ivanov sa mas mababang posisyon na may kaugnayan sa kalikasan at transportasyon na tinuring ng mga analista bilang marangal na pagreretiro, ngunit malayo sa pamumuno. Ang kanyang pagkamatay ay muling nagpapatibay na ang lumang bilog ni Putin ay nagbabago sa gitna ng matagalang digmaan. Habang may panloob na presyon sa Moscow, pinatindi ng Pransya ang panlabas na presyon. Noong ika-25 ng Hunyo, 2026, sinakyan ng hukbong dagat ng Pransya ang barkong tangke na Deliver malapit sa Sicilia, sa Mediterranean. Sinabi ni Emmanuel Macron na ang barko ay naglalayag na lumalabag sa batas ng dagat at itinuro ang aksyon bilang bahagi ng pagsisikap ng Europa laban sa Ghost Fleet ng Russia. Ginagamit ang mga barkong ito para mapanatili ang kalakalan ng langis ng Russia kahit may parusa mula sa kanduran. Malaki ang visual na epekto ng operasyon ng Pransya. Makikita sa mga larawan ang mga sundalong Pranses na bumababa sa helikopter at pumapasok sa barko. Para sa Moscow, ito ay direktang provokasyon. Bawat barkong hinaharang, humihina ang galaw ng Rusya at lumalakas ang dahilan nila para tumindi ang pananalita. Sumagot si Putin habang pinananatili ang tono ng usapan noong ika-28 ng Hunyo 2026. Sinabi niya na itutuloy ng Rusya ang kampanyang militar para ganap na kontrolin ang Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia, mga rehiyong sinasabi ng Moscow na inianeksa nito kahit hindi pa nila lubos na kontrolado. Tinanggihan niya ang panukala ng Ukraine na bawasan ang malalayong pag-atake, sabi niya mapapagaan lang ito ng presyon sa puwersa ng Kiev. May natanggap ka bang kahilingan, ideya o suhestiyon mula sa panig na yon? Mayroon bang anumang mensahe o senyales? Totoo namang may mga kontak tayo sa iba't ibang larangan. Walang lihim. May bagong mga panukala, kabilang ang pagpupulong sa pinuno ng rehimen ng Kiev. Narinig nyo na ang tungkol sa kahilingang ito. May kahilingan na itigil ang mga labanan kahit pansamantala lang. Walang bago dyan, pero may ilang bagong suhestiyon. Handa akong banggitin ang ilan sa mga ito. Halimbawa, ihinto ang pag-atake sa kailaliman ng teritoryo ng kalaban mula sa magkabilang panig. Maliwanag, bakit? Dahil hinihiling nila ito, dahil ang ating mga ganting atake sa teritoryo ng Ukraine ay mas malalakas, mas mapanira, at nagdudulot ng mas matinding epekto sa panig ng Ukraine. Ipinakita ng pahayag na hindi pa balak umatras ng Kremlin na yon. Inamin din ni Putin ang agarang pangangailangan na palawakin ang produksyon ng depensang pangimpapawid. Ipinapakita nito na nakakaabala talaga ang mga pag-atake ng Ukraine. Inaangkin ng Moscow na walang epekto ang mga drone sa labanan, ngunit inaamin din nilang kailangan nilang palakasin ang depensa. Ipinapakita ng kontradiksyon na ito ang laki ng problema. Kung di mahalaga ang pag-atake, di sana ganun ka-urgent palakasin ang depensa. Sa larangan ng digmaan, pinipilit ng Rusya ang Kostiantynivka, isang estratehikong lungsod sa tinatawag na Ukrainian Defense Belt sa silangan. Ayon sa Reuters, sinusubukan ng mga tropang Ruso na sumulong dito kahit na may pagkalugi at pagod sa lohistika. Ibinebenta niya ang ideya na malakas pa rin ng Rusya, patuloy sumusulong at kayang ipilit ang gusto nila. Pero hindi mura ang digmaan para sa Moscow. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga infrastruktura, mga refinery at mga ruta ng supply ay nagtaas ng gastos ng labanan.
Kahit mas marami silang tao, mas malawak ang Rusya at mas malaki ang arsenal nila, kailangan pa rin nilang protektahan ang malaking teritoryo laban sa palakas ng mga drone. Sa ganitong sitwasyon, lumalabas ang mga Falcon ng Rusya na humihingi ng matitinding hakbang. Tinitingnan nila ang pinsala sa bansa at sinasabing kailangan ni Putin gumanti ng marahas para maibalik ang takot at respeto. Ang banta ng taktikal na sandatang nuklear ay lumalabas mismo bilang isang pagtatangkang manggula. Iba ang mga sandatang ito sa mga malalaking estratehikong armas na para sa malalayong target. Layunin ng retorika ng Russia na takutin ang kalaban gamit ang opsyong may maikling abot pero malakas ang epekto sa politika. Gayunpaman, anumang paggamit ng nuclear ay agad na magbabago sa mundo. Maaring palalain ng Organisasyon ng Tratado ng Hilagang Atlantiko ang krisis hanggang sa mahirap na itong kontrolin ng sinuman. Kapag ang mga kaalyado, blogger, nasyonalista at negosyanteng may impluensya ay nagsimulang ituring ang sandatang nuklear na katanggap-tanggap, unti-unting lumilipat ang hangganan ng kabaliwan. Ang mga dating imposibleng mangyari, na yun ay pinag-uusapan na parang opsyon sa digmaan. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng panahon ngayon. Lumaki ang inis dahil inaasahan ng ilang sektor sa Rusya na magkakaroon ng negosasyon na magpapalawig sa mga napanalunan ng Kremlin o magpapagaan sa presyon. Dahil sa tuloy-tuloy na digmaan at pag-atake ng Ukraine sa loob ng Rusya, sinabi ng mga grupong ito na nasasayang lang ang oras sa diplomasya. Gusto nilang ipasara ni Putin ang pinto sa pag-uusap at dagdagan ang gastos ng digmaan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong magpatuloy kami.